i-check talaga bawat parte ng katawan mo. Sinasabi ko talaga sa'yo, kung love language mo yung receiving ng physical touch, naku, patay ka, magiging marupok ka talaga. Lahat talaga hihipuin sa'yo. Maaliwalas yung amoy ng hangin dito. Hindi siya kasing amoy usok ng nasa Shanghai. Buti na lang sinama ko sa itinerary ko. Sobrang tanga-tanga ako kumain ng mga ganito, alam niyo ba? Oh, it's 4 degrees Celsius. Diyos ko, sobrang lamig. Ang galing talaga kasi nag-expect ako ng matao. Hindi ko alam kung bakit pa parang hindi ganun ka-crowded or hindi ganun kadami yung tao sa Beijing. Hindi ko alam kung baliga, pero kakamakakamay ko na siya kasi dito ako mag-chopstick. Hey, hey, hey! This is already my last day here in China. Ayun lang, nakakalungkot lang kasi dapat talaga pupunta akong Tianjin ngayong araw na to. However, hindi ko na siya matutuloy. Hindi ko na siya matutuloy kasi di ba nga nung araw na nag-Legoland ako, dapat sasakay ako ng HSR go from Hongqiao going to Beijing. However, hindi na nga natuloy kasi naiwan ako. Kasi nga naligaw-ligaw ako from Legoland. So, ngayon, ganun talaga. Kailangan flexible ng itinerary nyo. Ngayon, let's go na kasi 11 a.m. na. Medyo late talaga rin ako kikilos ngayong araw na to kasi magkakasunod na araw na din naman ako gumigising na sobrang aga para sa mga tours and sa mga theme parks. So, ngayon, kahit medyo malate, medyo chill, plano natin medyo konting chill na itinerary lang muna for today. Yan. Ang pupuntahan natin ngayon ay, ano ba to? Ayan, Temple of Heaven. So, dito ako magsa-start sa Dongxi Station, Exit B. Yan. So, ito yung, ito yung origin point, ito yung point of origin ko. So, depende pa rin naman yan kung saan kayo magmumula. Or depende pa rin naman kung saan yung, saan location kayo manggagaling. Pero, in my case, na ito yung malapit sa hotel ko, Dongxi Station. So, dito lang, sundan nyo lang yung mga signs. Lilipat tayo sa line, I think sa line 5 tayo lilipat. From Dongxi Station, dito tayo, 5 stops lang, going to Tiantan, Dongmen, exit A2. Yan, so line 5 tayo. As usual, mayroon ulit mga security check. Okay, so after ng security check, syempre, gagamit ulit tayo ng Alipay and then just tap transport here. Yep. See? Then, lumaba tayo. So, from Dongxi Station, 1, 2, 3, 4, 5 stops going to Tiantang Dongmen Station. Yan, dito na tayo sa Tiantan Dongmen Station. Papunta na tayo sa Temple of Heaven. Sa East Gate tayo lalabas. And East exit. We're here. And again. Ano? Yan, dito tayo sa exit. And ito na siguro yung ano. I think ito na yon. So, dito tayo. Ito na nga ata yun, oh. Yeah, at least, at isa sa mga galaan sa China na malapit lang sa train yung mismong pasyalan. May pulubi pala dito. Yan! Ito na ang Temple of Heaven. Yan, bili lang kayo ng tickets dito. Of course, you need to show your passport and use Alipay or WeChat Pay. Yun nga lang, medyo, hindi ako namumurahan doon sa ticket nila. Parang 28 yuan. So, tingnan natin, sana talaga maganda yung loob nito. Let's see. Kasi merong entrance fee na wala yung mga temples, which is 10 yuan. Pero kung kasama yung mga temples, I think yun yung pinaka, nila dito, yung pinaka
importante dito na makita. 28 yuan yun. So, sana sulit. You can get your tickets on Agoda and use this promo code para makatipid kayo. Pandagdag pagkain at pamasahe nyo din yan. Here are also other discount codes for all of your activities, hotels, tours, for your future travels dahil sa hirap ng buhay ngayon. Hindi na natin deserve na magbayad pa ng full price kaya i-redeem nyo na yan lahat. Ito talaga yung masayang part sa mga city, no? Kasi meron talaga, yung merong galaan na marami pa din puno. Yung tipong kahit syudad na siya, matutuwa ka pa rin sa greeneries, sa mga matataas na puno. At least hindi mo talaga lagi malalanghap yung amoy ng usok ng labas. Speaking of usok, masasabi ko pala after siguro mga 3 days of staying here in Beijing, in fairness sa hangin dito, mas maaliwalas yung amoy ng hangin dito. Hindi siya kasing amoy usok ng nasa Shanghai. Kasi sa Shanghai, ang lala talaga ng usok. Ang lala talaga ng amoy ng hangin doon. Sobrang ang usok. Buti na lang dito, medyo okay, nakahinga ko na maayos. Isang bagay pala na nakakatuwa dito sa China in general, lahat ng halos majority ng mga lugar na napuntahan ko, mayroong mga power banks for rent. So yun, I think kailangan nyo na mag-scan ng QR code or something. Pero kasi malaking bagay din yun, lalo na dito sa China, sobrang usual na talaga na ginagamit lagi pambayad yung mga Alipay, mga WeChat. So very dependent na talaga lahat sa smartphones and sa internet connection. Kaya isipin nyo, hindi kayo pwede malobat dito basta-basta. So, importante talaga ang power bank. At the same time, lalo na kung meron kayong mga layover or meron kayong domestic flight or lalo na yung power bank nyo ay kinonfiscate kasi walang CCC, malaking bagay itong mga power banks for rent dito. The Temple of Heaven is a UNESCO World Heritage Site in Beijing, China. Surrounded by beautiful gardens and historic pine trees, this iconic landmark was once used by Chinese emperors to pray for good harvests. It also symbolizes the connection between heaven and earth in ancient Chinese culture. Ito yung Hall of Prayer for Good Harvest. So, ito yung isa sa mga pinakamagandang spots dito sa Temple of Heaven. Akitin natin to. Mukhang maganda naman. Oh. Bumalik na ako dito sa Tiantan Dongmen Station. So, ang next na pupuntahan natin ay ang Tiananmen Square. So, dito tayo dadaan ulit. Then, bali, magta-transfer tayo sa Dongdan, and then transfer to Line 1, and then, yun na yung Tiananmen Square. From Tiantan Dongmen Station, 1, 2, 3 stops lang going to Dongdan Station. Then transfer to Line 1. Here sa Dongdan, lipat na tayo sa Line 1. And transfer to Line 1. Here, going to Line 1. And so currently we're here at Dongdan Station. Then, next station ay Wangfujing. Mamaya natin pupuntahan yan. Dito muna tayo sa Tiananmen East Station or Tiananmen Dong. Dong yata siguro ay East. Okay, nakalabas na tayo ng train. So ngayon, lalakarin na natin papuntang
Tiananmen or papuntang Tiananmen Square. Pero for now, gusto ko muna sanang humanap ng makakainan kasi gutom na ako. 2:00 na. Actually, nakalagay naman dito, pwede tayong lumabas anywhere, exit C or exit B. So, paglabas nyo ng Tiananmen East Station, may mga araw naman na mag-direct sa inyo kung saan kayo pupunta. So, kung Tiananmen Square, dito kayo sa kanan. Actually, hindi ko rin gets pa, no? Isa-search ko pa kung anong meron. Pero kasi kahapon, nung isang araw, napadaan na rin ako dito. Ganito siya dito. May mga ibang level yung security check. Parang ang dami-daming, hindi pwedeng basta-basta dumaan ng ang DD sa area na to. Tiananmen Square, dito daw. Okay. Change of plans, since yung Tiananmen Square ay kailangan daw pala ng reservation doon. Hindi ko naman na-research masyado. Akala ko okay lang mag-walk-in o bibili lang ng ticket. So, ngayon, change of plans. Next na pupuntahan ko na lang ay ang Tiananmen Street. Tiananmen Street ay next na pupuntahan ko. So, from here sa Tiananmen East Station, ako ay pupunta sa Wangfujing. Then, from Wangfujing, yun na yung transfer to Line 8. So, from Wangfujing, transfer to Line 8, then Tiananmen Station na. Dami-daming security check dito ulit. So, dito tayo sa Tiananmen Dong Station ulit. Pabalik tayo sa Wangfujing, then transfer to Line 8. From here sa Wangfujing, magta-transfer na tayo to Line 8. So, here from Wangfujing, one stop lang tayo to Tiananmen. From Tiananmen Station, dito na tayo dadaan sa Southwest exit. So, akyat tayo dito. Exit. Finally here. Pero sana talaga may makainan na muna tayo. Gutom na ako. Ang ganda. Buti na lang, ang daming food options. Or at least, ko sana madami pa hanggang doon. Finally, ang saya. Buhay na buhay itong place na to. Feeling ko tuloy kung ang Shanghai merong Yuyuan Garden, ito, ang Beijing merong Tiananmen Street. So mamaya explore natin yung area na yon. Mukhang ang dami pa naman doon. Nakakatuwa. Ang ganda dito. Buti na lang sinama ko to sa itinerary ko. Yun lang, hindi lang ako makapili sa nakakain. Pero tingnan nyo yan, Oy, shabu-shabu. Okay, andito ako ngayon sa Tiananmen Street and nakita ko itong Fang Zuan Chang. Bali, isa pala itong Michelin star restaurant dito sa Beijing. Kaya, in-order ko nga pala itong Zhajiang noodles. So, try natin. Good luck. Sana magustuhan ko yun. Sana kaya ko siyang kainin. Ano kaya to? Siguro pag halu-haluin lang to lahat. Natin. Sana kayanin ko siya. Pero what if ilagay ko na lahat? Baka sakaling mas masarap siya pag nilagay ko na lahat. Hindi ko rin alam eh. Sobrang tanga-tanga ako kumain ng mga ganito. Alam niyo ba? Sobrang hindi ko talaga talent kumain yung mga ganito. Yung ang dami-daming kailangan gawin bago pa makakain. So, good luck na lang talaga. Sabi ko siguro lahat. Parang masarap naman siya. Sana sila na lang nagsalin, di ba? Ba't kaya ako pa yung gagawa? Sarap. Tingnan natin mamaya kung maging kalalabasan nito. In fairness, okay rin pala na pinaghalo-halo ko lahat. Hindi ko alam kung yung tamang way ng pagkain ito. Pero nagugustuhan ko na yung nagiging kinalalabasan niya ngayon. Parang ang sarap na niya tingnan ngayon.
Mukhang ma-enjoy ko naman siyang kainin. Sana, hopefully, ma-enjoy ko siya. Ayan, finally, mukhang masarap na siya. Try natin. Mukhang ma-appreciate ko naman siya. Sarap na ito na tayo. Deserve niya maging bestseller or deserve nito magkaroon ng Michelin Star Award or magkaroon ng Michelin rating. Very masarap siya. No regrets na in-order ko to. Finally, masarap niya. Kaya, kapag pumunta kayo dito sa Tiananmen Street, make sure na hanapin nyo lang sa map tong Fang Zuan Jam. Masarap niya. Sana lang talaga marunong akong gumamit ng chopsticks. Pero masarap siya. Diyos ko. No regrets. Ay. Yan, dito ako nag-lunch. Michelin Star Restaurant siya. Napakasarap niya. Ito yung ibig ko sabihin na kahit saan kayo halos pumunta, merong station para sa power bank para pwede kayo mag-rent. Kasi alam niyo naman, hindi nga tayo pwede malobat dito sa China dahil everything is online. May tram, oh. Tram ba to? Ano tawag dyan? Lamig. Yeah, halimbawa sa Beijing kayo pupunta at naghahanap kayo, meron din pala dito White Rabbit Store. Oh, ay. Oh my gosh, ito kailangan ko to hand warmers. Sana merong butas yung thumb, no? Nakakaloka kung kailang last whole day ko na talaga ngayon dito sa China. Saka pa ako nakahanap ng hand warmers. Ayan, gloves na bukas yung thumb and yung pointer. Since ito naman usually yung ginagamit natin sa phone. Nag-aalangan kasi ako nung una bumili ng gloves kasi baka mamaya, hindi mahirapan akong gumamit ng gadgets. So, lalo na pag touchscreen. So, buti na lang merong ganito, oh. Ayan. Oh. Hindi ko alam kung mura, sa totoo lang. 59 yuan, parang mga around 400 plus pesos. Hindi ko alam kung mura. Pero kasi lamig na ako. Lamig na yung kamay ko, hindi ko na rin kaya. Meron ulit ditong food shop na merong Michelin star. Hindi naman siya restaurant or ewan ko lang baka meron pa sa likod, pero ito siya, oh. Ganyan. Sa loob, oh. May pa mga restaurants dito. So, hindi pala tong shop na to yun. So, meron kasi ditong isa pang Michelin star na restaurant sa second floor. So, duck restaurant siya. You can also try this. Pag nandito kayo sa area na to, try nyo lang din siya. Kasi nakapag-lunch na ako kanina, so medyo busog pa ako. Pero feeling ko, try ko na rin to. Yan, binili ko tong isang to. Kasi kanina ko pa siya nakikita kahit saan. Yan, oh. Ito siya, oh. Yan siya. Palagi ko kasi siya nakikita kahit saang sa haba na nilakad ko, paulit-ulit ko nakikita to. So, tinignan ko lang kung magiging okay. Umorder lang ako ng isa. Yun. Actually, kasi kanina pa ako nakakakita nga nito. Sabi ko nga kanina. So, try ko na din. And sana magustuhan ko. Mukha naman siyang masarap. Tignan natin. May pampakit na. Para siyang basta malagkit siya. Para siyang yung mga typical na malagkit natin sa Pilipinas. Malapit ko na siyang ma-associate sa, ano nga ba yun?
Hindi naman sapin-sapin eh. Basta nalagay ko na lang kung ano yung iniisip ko. Pero hindi sapin-sapin yung naiisip ko. Hindi naman. Pero basta, ano siya, masarap naman siya. Meron siyang parang... Ito, meron siyang parang feeling sa loob na ano, na... Siguro parang monggo. Parang yung monggo sa hopya. Parang ganun. Ano siya? Actually, isang buo siya. Kaya ng isang buo siya, hiniwa-hiwa lang ni ate. Hinipit-kupit lang ni ate. Kaya nagbukang madami. Okay. So, from dito sa Kianmen Station, sakay tayo papuntang Wangfujing. Wangfujing Street. Hanapin nyo lang yung North Exit. Exit 3. Yeah, we're finally here at Wangfujing Street. Wangfujing Snack Street. Wangfujing Pedestrian Street. Finally, we're here. Sana nakapunta rin ako dito ng may araw pa. Pero anyway, maganda naman siya sa gabi. Just like any shopping street sa ibang bansa. Usually, maganda pa rin naman kahit sa gabi. Oh, ang lamig. Ano kayong weather ngayon? Check nga natin. Anong weather? Oh, it's 4 degrees Celsius. Diyos ko, sobrang lamig. Alam mo, may chocolate museum dito, oh. Ayan, oh, may chocolate museum. Sige nga, silipin natin. Anong meron? Museum ba talaga siya? Chocolate ba talaga siya? Yun siya, oh. Chocolate kaya siya? In fairness, amoy chocolate talaga siya. So, I assume chocolate nga talaga to. Oh, yan na. Parang gusto ko tuloy bumili. Ano siya, oh. Chocolate. Pero sige, try kong bumili. Bilang ano naman siya, mukhang specialty siya dito. 38 per box. May 38. May 9081. May dami. Oh. Chocolate overload. Diabetes is waving. Wow, ano kayo? M&M's din kaya to? Parang hindi naman. Pero kasi naalala ko yung M&M store sa Shanghai. Oh, di ko alam kung bibili ako ng chocolate dito sa chocolate museum na to. Kasi mahal. Parang almost 100 yuan na yung isang assorted set. Parang mga 94 yuan yata yun. Almost 800 pesos din. So, hindi ko alam. Ito yung Kwanjud restaurant na kinainan ko nung isang gabi. Diyan ako unang kumain ng Peking duck. So, yun. If ever na gusto nyo i-try to, kasi isa to doon sa dalawang pinagmamalaki dito sa Wangfujing. So, ngayong gabi naman, iba naman itatry natin kasi merong isa pa. Akala ko talaga mga alas 7 na kasi sobrang dilim na, parang gabing-gabi na. Pero sa totoo lang, mag-aalas 6 pa lang. Yan o, meron nung parang kagaya nung sa BGC, tsaka sa Taiwan, yung sa Shilin Night Market. Tsaka yung sa Shibuya, sa Japan. Oh. Yung maraming lumalabas na kung ano-ano dyan, sa LCD na yan. Ang galing talaga kasi nag-expect ako ng matao. Hindi ko alam kung bakit pa parang hindi ganun ka-crowded or hindi ganun kadami yung tao sa Beijing. Ako lang ba? Or siguro dahil malamig, kaya ayaw na ng mga tao na magstay sa labas ng matagal. Pero hindi eh, kasi sa Shanghai naman ang dami ng mga tao. Yung Nanjing Road, yung The Bund, lahat yun, ang daming tao sa Shanghai.
ng gantong oras din. Kaya dito hindi ko gets, ba't walang halos katao-tao? I mean, hindi ba walang tao, pero hindi crowded. Parang ang sarap mamasyal, oh. Tingnan niyo yan, oh. Yan lang siya. Check pala natin itong Apple Store kasi hindi ko naman napuntahan yung Apple Store dun sa sa Nanjing ba yun? O People's Park. Dun sa Nanjing Road. So, at least dito mag-check tayo. Kung magkano ba, mas mura ba dito. Nakakatawa dito kasi dual SIM pa rin yung iPhone 17 eh. So ito, 17 Pro. Yan ang presyo. Hindi ko lang kumura. Yan, ito yung 17 Air. Presyo niya. Pero sa nipis niya talaga, nakakatuwa. Hindi man ako fan ng iPhone, pero ang nipis. Yan, kung mag-iPhone man ako, basta gusto ko lagi color blue or basta mga ganito. Yung, gusto ko sana yung kagaya na sa 13 Pro Max na blue eh. Yung light blue, ganun. Pero fairness, maganda naman pala siya. Laki. Parang hindi na ako sanay. Actually, dati mahilig naman talaga ako sa malaking phone. Lagi ang phone ko sa Samsung ay mga Note, ganyan, Note series. Until nag-flip ako na medyo manipis. Medyo mapayat yung medyo slim. So, hindi na ako sanay humawak ng malaking phone. Oh, ano to? May ganito palang produktong Apple. Hindi na ako na-orient. May Vision pa. Tapos ganito siya. Talaga? Baka meron. May mga gumagamit ba nito? Ang bongga, parang ang laki naman. More Apple products pa yata sa taas. Tsaka sa baba. Ewan ko, may nakikita kasi, ayun may mga ano pa doon, may mga phones pa doon. Kaya tamad na ako umakyat. Hanggang dito na lang ako. MacBook Pro 14 inches. Grabe. Dati sanay din ako sa malaking laptop, pero ngayon gusto ko talaga yung maliit na lang din. At nakakagulat, may ilalaki pa pala, oh. Tingnan mo, ang bigat nito, for sure. Alam mo, ilang ano to? 16, ayan, 16 inches siya. Oh. Yan ang presyo. Ito palang yan ang presyo. Ito, Air. MacBook Air. Yan. Siyempre, hindi naman ako bibili talaga, di ba? Masaya pa rin naman ako sa gamit ko. Kaya may, ang laki ng iPad, oh. Bilib din ako sa mga nag-iPad ng ganito kalaki. Ayan, oh. Laki. Oh, ito yung sumunod naman. Ay, magkano ba siya? Ayan, ang presyo. Ayan, ito yung iPad ko. Oh. 你那个颜色偏暖吧？ Sarap lang dalhin ito, maliit lang siya. 你锁好，手机应该 Kano 偏 pa 暖 ito。dito? Kano siya dito? Yan ang presyo 能 niya. 扣在这儿比一下，你手机也扣在这儿。 Laki ng mall. Oh. Umorder ako ng Jasmine Green Milk Tea dito sa Chaji. Actually, meron namang branch na nito sa Pilipinas. Unang nakatikim ako nito sa, sa McKinley, sa Taguig. Yun, magkakasama kami nila Maureen and ni Ila. Si Maureen yung nag-introduce sa akin nito. Si Maureen Sebastian. So, yun, tikman natin. Nalalasahan mo yung tea. As in talagang yun yung lasa ng jasmine. Yung jasmine na tea. I like. Hindi siya matamis. Magugustuhan to ng mga hindi mahilig sa matamis. Nagtanong na nga sa akin yung ate kanina kung may sugar. Sabi ko meron. Pero surprisingly, wala siyang katamis-tamis. Para akong uminom ng tsaa talaga. Hindi man tsaa. Pero yun. Hindi siya yung matamis na milk tea. Actually, parang yun na yun. Kasi wala na masyadong makikita. Medyo nasa dulo na rin ako. So, feeling ko wala na. Parang mas maingay talaga ang Nanjing. Area na yun. Nanjing, The Bund, tsaka People's Square sa Shanghai compared dito sa Wanfujing. And actually, mas buhay pa yung Kianmen. Yung kanina pinuntahan ko, mas buhay pa doon kaysa dito. Ewan ko kung ako lang, parang luwag. Parang hindi ako sanay. Yung mga ganito hindi ganun karami yung tao, ganun. Parang gusto ko more tao pa.
para mas happy. Ando. Pero yan. May Huawei din ulit dito. Yan, napuntahan naman na natin yan sa Shanghai. May mga kotse may kotse din ng Huawei dito at ang gaganda ng ang tawag ito? Ang gaganda ng mga kotse ng Huawei. Hindi siya putso-putsong kotse lang dito. Grabe, ito yung isa pang restaurant for if gusto niyo ng Peking duck. Ito yung isa pang most recommended restaurant. Ito yung Sijin or CG Manfu something duck restaurant. Ang problema lang, pagdating ko dito kanina, 2 oras, 7 o'clock na ngayon, sabi sa akin, 2 hours daw yung aabutin ng pila. Kasi mahaba talaga, ang daming nakaabang. Mahaba yung pila sa loob. So feeling ko hindi ko na siya papatulan. At least napakita ko naman sa inyo yung Kwanjud ba yun? Yung isa, yung kinainan ko nung isang araw. Yun na lang yung itry nyo. Okay lang din naman yung lasa nun. So ngayon siguro maghahanap na lang ako ng ibang kakainan na may duck din. Siguro try ko tong isa. Nanmen restaurant. At least duck din siya. Ito na lang tayo sa tabi, no? Ang in-order ko ngayon dito ay crispy and non-greasy roast duck. Tapos, umorder rin ako ng rice, fried rice with beef and black pepper. Hindi ko inakala na ganito siya kadami. Hindi mo naman 1 cup rice, parang pang 2 tao na. Pili ko 1 bowl of rice talaga. Pero anyway, tikpan na natin. Meron din silang parang pita dito. Meron parang pita. So, hindi ko pwedeng ilagay ito dito. Hindi ko alam. So, tikman muna natin siya ng walang sauce. Kasi, hindi natin malalaman kung masarap talaga siya kahit walang sauce. Feeling ko talaga lahat ng duck, mamantika talaga. Or feeling ko lang parang, alam mo yung parang yung sa crispy pata, yun. Ganun lang talaga yung balat niya. Kahit din sa Kwanjud, ganun din naman. And even yung mga nakain ko sa Shanghai, na duck, ganun din. Pero yun, basta may feeling na parang mamantika siya kahit roast na siya. Parang naman siya na may sausawan. Mas okay siya na may sausawan. Grabe, alam niyo ba ito? Half pa lang to. So, na-imagine ko kung gaano kadami yung bowl. Kung sabihin, ang laki talaga ng duck na siniserve nila dito. Kaya baka pag ngayon, daming tao eh. So, try natin siya ngayon ng may pita. Okay lang ba? Kakamayin ko na. Hindi ko lang paano ko. Hindi kasi ako na mag-chopstick eh. Ako lang naman ang kakain. So, siguro dapat maglagay muna tayo ng konting duck dito. Ay, hindi tayo ng duck dito sa aking pita. Hindi ko alam kung baliga. Pero kakamayin ko na siya kasi hindi ko mag-chopstick. Okay din yung combination na nakarap sa... Hindi ko lang parang nga siyang rice cake eh. Ay, hindi naman. Hindi ko lang kung anong tawag dito. Pero parang siyang pita na chewy. Parang ganun. Medyo chewy siya. Sorry sa walang kwentang food review. Pero, in fairness, na-enjoy ko siya. Tikman pala mo natin yung fried rice. Masarap din to. Kaso grabe, ang dami. Parang pang 2 tao talaga siya. Grabe, sobrang makasalanan. Pag uwi kong Pilipinas, diet talaga ako ulit nito. Yun lang, ina-enjoy ko lang yun. Ina-enjoy ko na lang itong last whole day ko dito sa Beijing, dito sa China. Kasi bukas uuwi na ako. Flight ko ay 12 noon. The next morning. Oras na para umuwi na kasi wala na akong pera. Yun, dito kami sa Beijing Capital International Airport Terminal 3. And yun, nakapag-check-in naman na ako. I'll be flying with Philippine Airlines kasi yun lang naman yung local airline natin sa Pilipinas na lumilipad to and from Beijing. As you can see, wala naman masyadong katao-tao, buti na lang. Ayun, of course, isa pa pala, i-ready nyo na rin ang e-travel nyo kasi syempre importante din yun. Pwede nyo siyang ayusin habang nandito pa kayo para hindi na kayo ma-hassle pagdating nyo sa Pilipinas. Can I just say na ang laki-laki ng airport ng Beijing. Tingnan nyo yan. O, mga ano yan, restaurants yung mga nasa taas. Basta, ang laki niya. Parang temple din naman, no?
Ganun yung style niya. Hala, super cute. Merong panda house dito, oh. Hindi ko alam kung saan ba meron. Dito lang ako nakakita nun. Pero, hala. Tingnan niyo yung mga yan. Super cute. And of course, i-prepare niyo ulit sarili niyo sa mga security checks. Hanggat nasa China kayo. Sa bagay, nakalagay naman dito. Hindi mo kayo mawawala. International and Hong Kong, Macau and Taiwan departures. Dito tayo sa baba. Ito na yung part na magse-security check ulit. Sana hindi makuha ang power bank ko. Good luck. After so many intensive security checks, finally, nakausad na ako. So, yung unang security check kasi, kinapkap lahat na, syempre, kakapkapin yung buong katawan mo. As in, lahat na nang pwedeng hipuin sa'yo, hipuin nila. Para lang ma-check talaga kung meron kang mga tinatagong mga hindi pwede ipasok sa plane or sa airport, ganyan. Yung isang buong bag ko na puro gadgets, puro batteries, pinagtatanggal ko talaga lahat ng laman nun. Kaya sobrang natagal din ako doon. Kasi puro batteries, cameras, as in, ipapatanggal talaga nila. Ultimo pa yung ipapatanggal din nila. And then, after nun, sumakay kami ng airport bus. Going here. Then, pagbaba ng airport bus, nag-undergo pa ako ng immigration ng China. After ko naman pagdaanan lahat ng yun, walang na-confiscate sa akin. Ultimo yung power bank ko na hindi CCC certified or walang CCC certification, hindi siya nakuha. Kaya sobrang laking bagay kasi mahal na mahal ko yung power bank na yun. At medyo may kamahalan yun nung binili ko. Hiningal ako, haba laki pa pala nito. Hinahanap ko yung E1 or E2 pala. Yung E2 na gate. Currently, nandito pa lang ako sa E8. Yun pa lang siya, E8. Grabe talaga yung experience na yun na dito siguro yung pinakamalala na yung kapkapan talaga na ginawa. As in, i-check talaga bawat parte ng katawan mo. Sinasabi ko talaga sa'yo, kung love language mo yung receiving ng physical touch, naku, patay ka, magiging marupok ka talaga. Lahat talagang hihipuin sa'yo. Finally, we're here. E2. Economic class. Yan na siya. Malapit na talaga mag-board anytime soon. Ayun na, kinakabit na yung tawag doon. Ang daming nagpipicture kay Kuya. Ay, artista siguro siya. Bakit kaya? Sino kaya to? Hindi pa ko artista yan eh. Ang bongga, meron na palang pag ganito ang ngayon, na Philippine Airlines. And ngayon pa lang, ina-appreciate ko na yung malawak na legroom. To update you with the latest arrival information as you get closer to our destination. Di naman to sobrang nagmamatter sa akin, pero maraming salamat. For the very first time, tutupad yung isa sa mga pinaka-hinihiling kong mangyari or ma-experience naman sa isang plane ride. Kaya wala akong katabi. Yung buong aisle, yung buong row nasa akin. Yung buong row, solo po ko. Ayan, imagine yun, hindi man na kailangan pumili kung aisle, kung middle, or window. Nasa akin ang lahat. Pumestoy pala ako malapit doon sa lavatory. Kasi syempre, hindi naman talaga kasi ako. Oh my God, ngayon na ulit ako lumipad with Philippine Airlines. Kaya tingnan nyo naman, sobrang generous naman ng food. I think, may tomato, may salad, merong butter, para dito sa tinapay, may cake, and ito yung fish fillet with garlic fried rice yata. Pahapol pa pala na apple juice.
pa ako ready umuwi. Pero ganun talaga. Maraming salamat, China. Babalikan kita for sure. Here are the total expenses for days 10 and 11. At maraming salamat nga pala sa panonood mula umpisa hanggang dulo, mula sa first video hanggang dito sa pinakahuling video nitong China series na ito. So please like and subscribe to this YouTube channel and follow me on my other social media accounts. Madami na din ako na-upload ng mga travel guides on my TikTok account na baka makatulong for your next travel. I'll see you again on the next video on another country. Wow! Bye-bye!